Guys, na ano tayo, nabombahan tayo. What is that? Mga pigeon na to. Nakita ni mga kamote. So yun guys, andito tayo ngayon sa business class. Going to Newcastle. Actually, second flight na natin to. Galing tayong, of course, Manila. Tapos going to Dubai. Then from Dubai, yung stopover, nag-switch lang ng plane and then Dubai to Newcastle na. Imi-meet natin at isa-surprise natin si Nurse Eben. Alam niya na papunta ako doon. Pero may dala akong regalo para sa kanya kasi sobrang bait nun. And para lang makapag-give back ako sa kanya sa lahat ng kabaitan na ginawa niya sa akin. Thank you. Ooh, it's very hot. Hot towel. So, kailangan na pa natin mag-practice ng mga British hot towel. No naman guys, minsan lang tayo makapag-business class. Sa inutangan ko nito ha, hayaan mo muna ako mag-enjoy. May offer some coffee? Yeah, thank you. Like some milk with it? Just a little. Little. Just a little. Bulol eh. Just a little. Gusto ko sana ng juice kaso no na lang po. Baka mabulol na naman ako. So, yung kanilang breakfast meal, very healthy kasi cold cuts lang yung meat nila. Ito chicken to. Wala siyang ka-oil-oil. So, mababa yung calories kasi nagbabawas ako sa fat sa oil ngayon. Tapos, sa mga gusto rin mag-lose ng weight, sa mga gusto mag-diet, pwede nyo rin try yung mga stevia, yung mga ganun. Mga zero-calorie sweetener. Kasi zero-calorie talaga yan. Ang downside lang nito, may mga chemicals siya na halo, na related sa pagkakaroon ng iba't ibang sakit. Cancer. Kaya, syempre, hinay pa rin. Baka gawin nyo kasi everyday sugar, everyday pampatamis, hindi rin maganda. Kung nagkakat kayo ng kanin, pwede nyo replace or dagdagan ng pipino. May vitamins ito para sa skin. So yun guys, we arrived at UK. Medyo malamig-lamig na onte. 12 degrees Celsius siya. Sabi ni Nurse Eben, mainit na daw to. Ako parang nalamigin pa rin ako nito. Ang apam ko! Malamig pala eh. Ako lalo. Mababs na ako eh. Ano to? Yeah! Kala ko gagaya. So yun guys, yan. Dito na tayo sa ating hotel sa Newcastle. Yun nga, sabi ko kanina, medyo hirap ako makipag-usap. Pag tinatanong ako. Ang hirap kasi intindihan, iba kasi English nila dito eh. Just a little, talagang merong punto. May tono sila na medyo mahirap pakinggan. Pag nag-reply ako, pag sumagot ako, para ako nabubulol. So, kailangan natin mag-practice ng British English. So, later, we'll go to a cellphone repair shop to check SIM cards so that we have data and access to the internet everywhere we go. Yeah. Just a little. Tapos meron palang gym dito. So, kasi ayoko muna matulog eh. Ngayon ay May 20 eh. May 20 ng 2 p.m. 2 p.m. ngayon dito sa UK time. Ayoko muna matulog para mabit natin ang jet lag. Dapat matulog tayo ng 8 p.m. or 9 p.m. Kasi sa Philippines ngayon, 9 in the evening eh. Dapat sundan natin yung oras ng country kung nasan tayo para mabit natin ang jet lag. So later, mag-gym tayo. Para talagang pagod na pagod. Pagdating ng dinner, kain na lang and then rest na, tulog na, gising na kinabukasan. So, nandito tayo sa streets. Malapit na sa ating hotel. So malamig siya, malamig. Lalo na kasi tayo, sanay tayo sa init ng Pinas. Hindi ka papawisan yun, kahit naka-jacket. One layer lang. Kasi may mga bus oh. Kita nyo yun? So ito, bili tayo dito sa Mac Repair Shop. Bili tayong SIM card. Ito mga usual lang to na structure sa kanila. Kumbaga, typical lang to na nakikita dito. Pero ako bilib na sa structure na to. Tignan nyo. Ganda no? Yun no? Mga ano lang yan. Mga tindahan lang yan. Tsaka mga matitibay ang gawa dyan. Yung pagkakabuild dyan, matagal na. History nang nagdaan dyan. Can I have black coffee with just
Just a little sweetness. Yeah, we've got some. They have a black coffee with just a little sweetness. Rate nyo nga 1 to 10 kung pasado. So ito isang cafe lang dito sa Ting Hotel. So in English, this just a simple cafe here near in our hotel where we stay. Just a few blocks away from our hotel. And this is a cafe which promotes vegetarian. They have vegetarian menu which is perfect for vegetarians. Ito, Pinoy style. Yung lalagyan, pang stir. Perfect. Yeah. So guys, mag-gym muna tayo dito. Maliit lang. Isang kwarto lang. So kasi mag-gym muna para mamaya dire-diretso na yung tulog. Ngayon ay 4 PM. First day dito sa UK. Para sagarin natin yung pagod. Para pagdating ng gabi, mabit natin ang jet lag. So today ako muna ang inyong Doc Alvin, fitness instructor. Yan. So yan guys, chill muna tayo dito sa hotel lobby. Tingnan nyo yung labas. Yung sikat ng araw sa labas. Hulaan nyo kung anong oras na ngayon dito sa UK. Pagtingin nyo parang alas 4 lang ng hapon, no? Pero 7:25 na PM. Yun, parang hapon pa lang, yun. So, date natin dito sa Newcastle. Hindi na ako nakapag-vlog kahapon. Di ba nag-dinner kami nila, Steven? Hindi ako nakapag-vlog. In-enjoy na lang namin yung dinner. Ay, nangingitim na naman yung salamin ko. Ito yung problema ko. Nakalimutan ko yung ordinary kong salamin. So, kailangan ko bumili ng frame na extra. Kasi meron akong photoshoot dito eh. May mga pictures tayo dito. Siyempre, pampost sa social media. Eh, ang pangit ng kakalabasan sa mga pictures ko. So, hanap muna tayo sa mga mall dito. Tapos pala, guys, yung mga building dito, mga pinakamatagal na nakatayo, 13th century. So, 1300 siya nakatayo. Hanggang ngayon nakatayo pa rin. So, nakaka-amaze lang. By the way, ngayon ay 3 PM. Dito sa Newcastle, ang aga magsara ng mga stores. Sabi nila, Steven, 4 PM pa lang, nag-start na yan magsara. Kailangan maaga ka. So, siya nga, sabi niya, pagka-out niya ng work, wala na siyang mabutang tindahan. So yun guys, update lang. Andito na tayo sa optometrist kung saan tayo bibili ng ating frame. So ito yung nakita ko. Ganda naman, no? Parang kuha niya yung original na frame ko. Medyo masakit lang yung damage. 8K sa pesos. 8,000 pesos. Sayang. Nalimutan ko kasi yung salamin kong isa. Guys, tingnan nyo. Ito, meron sa streets lang ng Newcastle. Meron silang defib. So, very useful kapag meron nagkaroon ng heart problem dito sa streets. Tapos merong phone, siguro for emergency, para may mag-in-stock. Galing. So, kapag meron nag-collapse, merong problem sa rhythm ng heart, pwede kayo pumunta dun. Kasi crucial lang time Crucial lang time dyan kapag may nag-collapse. Time na lang ang binibilang dyan para masalba yung pasyente or yung heart ng pasyente. So guys, ito ang typical na weather sa UK. Medyo maulan siya ngayon. Ngayon ay 7 PM Ayan liwanag pa rin. Guys, kita nyo yun? Yung building na yan. Yung parang violet. Ano yan para siyang malaking mall. Pero ang loob niyan, yung mga laman niyan, puro pub. So isipin nyo SM na puro pub. Ibig sabihin ng pub, mga inuman place. Kasi may sila dito mag-inom. Inuman place yan after work, kahit mga students after school. Ito pala guys, bago kong paborito. Plum. Sarap. Kinuha ko dun sa gym area. Dami. Babal ang calories na to. Parang siyang ka-family ng apple Pero mas maasim na konti. Tsaka iba yung texture niya. Yan! Good morning! Maulan siya previous 2 days, pero ngayon sunny. Ganda ng panahon ngayon. Punta tayo guys sa York. Magti-train tayo from here sa Newcastle. Explore natin yung train nila kung paano gumagana. Kasi sa Japan, nalaman na natin kung paano. Tsaka sa Singapore. Init. Mukhang nasobran ako sa jacket. Kahapon kasi lamig. Naka 3 layers ako ngayon
shirt, jacket, tapos dalawang jacket. Hapon kasi parang 11 degrees. Ngayon, ang tingin ko kanina sa Google, 14. Pero malamig pa rin. Maaraw lang talaga, mas maaraw. Ayun, nangingitim na naman yung salamin. Ayun, yun yung mga bus nila. Kasi yun yung mga architecture. Mga ano daw yan eh. Ang mga may-ari nito, yung mga bahay na yan. Mga family, mga alta siguro. Tapos, waiting sila kung kailan nila pwede iparent. Parang ganun. Ayun, tignan nyo to. May malaking orasan. So, lakad tayo papuntang train station. Oh, talagang malupit ang pagkakatayo kasi matagal na yung nakatayo dyan. Di pa nila masyado minamodify. Matitibay ang dito, mga materyales. Di tulad sa, tulad sa Dasma. Taon-taon binabakbak yung lupa. So, andito na tayo sa loob ng train station. Usually naman kapag sa mga ibang countries naman ang ginagawa natin, tingin-tingin lang talaga sa mga signages kung saan yung ticket station. Kasi accurate naman yan, hindi naman kayo ililigaw. Since first time natin dito, hinanap natin yung Station Management Center, which is ito yata. Yun. Yan. So, ito yung Newcastle. Punta tayo guys ng York. So, mali tayo guys. Hindi pala. Station management nga eh. So, sila yung admin yata ng mga stations. So, tinanong na lang natin kung saan ba yung bilihan ng ticket. Sa platform 12 daw. So, sabi ko, good morning. We're planning to go to the York. Egg York. So, sabi ni Madam, just turn right and go ahead to the platform 12. And sabi ko, thank you so much. Have a great day. Cheers! So yun guys, mukhang nakita na natin yung tickets. Ayun, tickets. Guys, tignan nyo, may table. So, ang ganda kasi pwede ka, kunyari, going to work ka. Pwede ka mag-work, may dalang laptop. Tapos since tayo ay on-site lang yung ticket natin, pipili natin yung may mga available. Yung may green light. Kasi yung iba, naka-orange light yan, or green or red light. Ibig sabihin, taken na yung seat na yun. Mga bumili yun sa online, sa website nila. Ganda. Sightseeing ka lang dyan. So guys, we arrived now at York. Egg York. So, punta muna tayong Shambles Street. So, doon daw sinot yung ibang scenes sa Harry Potter. So, guys, meron tayong na-meet na bus tour. Yan, spontaneous trip lang tayo, guys. Wala to sa plano. Yan, I think mas okay to kaysa maglakad tayo. Yeah! 16 pounds ang bayad dito. Huwag na natin i-convert. Baka maiyak tayo. So yun guys, habang nagtutour, merong audio na ina-explain ko na yung mga sites dito. So nadaanan natin yung Memorial Garden. Doon daw yung merong mga namatay during the war. So guys, itong York, sa aking mixing research lang naman, isa to sa mga sinauna or isa sa mga unang town or city dito sa UK or England. Nang unang sumakop dito or unang nagtumira dito is yung mga Roman Empire. Nagdatingan yung mga Vikings, siyempre nagkaroon ng agawan sa mga properties. Doon na nag-start yung history ng York. Kasi yung mga nakikita yung buildings na kanina, lahat yun tinayo during World War pa or nung mga Roman ages pa. So, galing, nakakabilib. So guys, kita nyo yung mga walls na yan. Tinayo yan kasi parang pang-barricade nila during the war. Kasi ayun, may kastilyo sa loob. Yun, nandun siguro yung mga pinuno nila dati. Ito guys, itong nakikita nyo sa taas. Yan ang York Minster. Cathedral din siya, simbahan. Tinayo since 7th century. Ibig sabihin 700 years pa lang. 7th century eh. Tinayo na siya. Hanggang ngayon nakatayo pa rin. Ganda, ganda guys. York. This is York. Hindi na ako nakapag-vlog kanina.
Dito tayo sa Tomahawk Steakhouse. So kapag kakain ka pala dito sa UK, lalo na sa mga medyo fancy na kainan, kailangan mo may reservation, bawal yung mga walk-in. Buti na lang nakapag-reserve tayo online. Parang 15 minutes before yung time, designated time, nakapag-reserve naman tayo online, pinayagan naman. Steak, para meron tayong protein. Protein, carbs, fiber, and fat. Pavarotti. Guys, sorry, hindi ko na na-vlog yung buong pagkain ko. Ito na siya, naglaho na. Sarap ng steak. Ang in-order ko is lean lang, yung pinaka-leanest cut para wala masyadong fat. Hindi siya masyadong mas flavorful kumpara dun sa mga fatty na cut. Pero at least lesser yung fat niya, lesser calories siya. And mas nakakabusog. Whew. So dito guys, yung train nila, parang same sa Japan, accurate din sa Google. So kung ano yung time sa Google, tapos kung anong station, accurate din. Ganito rin sa Japan tsaka Singapore, diba? So pabalik tayong Newcastle, ang line na sasakyan natin is going to Edinburgh. And then after 3 stop, baba tayo Newcastle.